Isang pangmalakasang ulam na naman ang ating lulutuin ngayon. Huwag kayong aalis at sigurado ako, bubusugin ko kayo sa sarap ng makikita nyo ngayon. Minsan-minsan, kakain din naman tayo ng seafood. Siyempre, galing tayo sa pagkain ng karne, ngayon naman ay seafood ang ating kakainin. Pero siyempre, hindi mawawala ang gulay. Kailangan natin yan, pampahaba ng ating buhay. Sulit naman at medyo matataba itong mga alimasag na nabili ko sa palengke. Kaya kahit medyo mahal yung aking pagkakabili, masasabi ko naman na talagang sulit naman ito. Dahil nga sa bihira naman kami mag-ulam ng ganito, talaga naman kailangan ay masulit mo. Kung gusto mong malaman kung paano ko to ginawa, tara, luto na tayo. First of all, una sa lahat, ito pala yung mga alimasag na nabili natin sa palengke. 350 ang pagkakabili ko dito. So, mahigit 1 kilo ito. Dito kasi napukaw yung aking paningin habang naglalakad ako sa palengke. Kung napapansin niyo yung mga dilaw na nandyan sa mga alimasag, sa pagkakaalam ko nga ay mga babae yung mga ganyan. At pagkakaalam ko, matataba pag may mga ganyang itlog. Kaya naman napagpasyahan ko na nga na ito na nga lang ang aking bibilhin at ito na nga ang aking lulutuin. Para makasigurado lang ako na malinisan ko ito ng maigi, ginamitan ko lang ito ng brush. Dahil hindi nga natin alam kung saan nga ba ito nahuli, kung sa dagat ba o sa putikan. So, kayo na ang bahala kung paano nyo nalilinisan yung mga ganyang klaseng alimasag. So, pagkatapos nating linisan, tatabi muna natin ito. Sa lahat po ng nanonood, sa oras po na ito, welcome po kayo sa Cook and Taste. Dahil nga sa kailangan natin gumamit ng mga gulay, so meron tayong ditong biniling kalabasa. Tinanong ko pa nga sa tindera kung lagkitan ba yung tinda nilang kalabasa. Ang sabi naman niya ay oo daw. Yung kasi yung variety ng kalabasa na masarap pagka magluluto ka ng ginataan. O kahit sa mga anong klaseng luto, basta may kalabasa, masarap talaga yung lagkitan siya. Kung paano nga kayo maghiwa ng kalabasa, ganun lang din naman ang gagawin natin dito. Kung gusto nyo naman na medyo maraming tingnan, nipisan nyo lang ng konti yung pagkakahiwa. Gagamit din tayo dito ng isang taling sitaw. So 20 piraso yung sitaw natin na yan. Nabili ko nga pala ito ng 50 pesos. Talaga namang medyo magugulat ka sa mga presyo ng gulay natin ngayon. Medyo mahal talaga. Kaya mas maganda kung meron tayong mga tanim sa bahay. At para sa mga gulay natin panggisa, maghihiwa tayo dito ng 1 pirasong sibuyas sa pula at maghihiwa rin tayo dito ng luya na kasing laki ng aking hilalaki. At magpipit-pit lang ako dito ng ilang pirasong butil ng bawang. Pag okay na ang lahat, sisimulan ko na yung ating pagluluto. So dito sa ating kawali, naglagay lang ako ng tubig at ng asin. Mas minabuti ko na ilaga muna o lutuin muna sa tubig itong ating mga alimasag. Saglit lang naman natin itong lulutuin. Kapag kakanamula na, okay na yan. Strain na natin sa ating strainer. Pwede rin naman wag nyo na lutuin muna. Direkta luto nyo na lang yung mga alimasag kahit hilaw pa. So ngayon naman magigisa na nga tayo. Dito sa ating kawali, naglagay lang ako ng konting mantika. At nauna na nga nating inihagis yung ating mga luya. Next naman nating ihuhulog itong ating mga sibuyas. Then konting halo-halo lang hanggang sa bumangon na nga itong ating ginigisa. Ilagay na natin yung bawang. Haluin pa natin ng mga 15 seconds, pwede na natin lagyan ng bagoong alamang. Mas masarap kasi kung meron ito. Yung iba siguro hindi naglalagay, pero ako, naglalagay talaga ako ng ganito. Masarap kasi at kakaiba yung kanyang lasa. Mas magiging flavorful pa kasi yung ating niluluto kapag meron ganitong bagoong alamang. Tapos pwede na natin ilagay yung mga kalabasa. Pati na rin yung sitaw, ilalagay na rin natin ito. Tapos konting halo-halo lang, bubuhusan ko lang ng konting pangalawang piga. At ilalagay ko na nga sa ibabaw yung ating mga nilutong alimasag. Medyo overload nga itong ating kawali ngayon sa gaganda nga at lalaki ng ating mga alimasag. Then lalagyan natin ng mga ilang pirasong siling haba. Timplahan natin ng konting pamintang pino at lalagyan din natin ito ng konting pampalasa para sa kanyang umami taste. At lalagyan naman natin ito ng unang piga. Ito na nga yung pinakaunang piga ng ating niyog na magbibigay ng kakaibang sarap at linamnam sa ating nilulutong ginataang sitaw at kalabasa. Mga ilang minuto lang malambot na yung ating mga gulay. Hahalu-haluin ko lang ito ng bahagya para nga naman yung nasa ilalim mapunta sa ibabaw at yung nasa ibabaw mapunta rin naman sa ilalim. Kailangan nga sa punto na ito, meron ka ng mainit na sinaing. I-check natin yung ating kalabasa kung malambot na ba talaga. Totoo naman pala yung sinabi ng tindera, lagkitan nga yung kalabasa. At nung tinikman ko na nga, naku, talagang panalong-panalo at talagang pangmalakasan yung ulam natin ngayon. Kaya naman tara, simulan na natin ang pagkain. Dahil nga sa minsan lang ito, talaga namang nakakapagtulo laway pagka ganito ang ulam mo. So paano po, hanggang dito na lang. I love you all!